Ipinaalam ng lalaki na ang Abs-Ara technique ay talagang mahusay sa footwork sa Legend class, ngunit kung naghahanap siya ng mas mabilis na vitality skill, ito ay ang Sun Chasing Technique, isang kasanayan mula sa mga ibon sa paligid ng Sunset City. Ito raw ang pinakamatulin. Tinanong ni Joe kung ito ba ay konektado sa Sunset College. Sumang-ayon siya at ipinaliwanag na noong unang itinatag ang Sunset College, wala pa itong komplikadong kahulugan, ito ay literal na lugar kung saan matatanaw ang Sunset City. Dumating si Zia at sinabi na halos imposibleng patayin ang mga sun-chasing birds. Ayaw niyang patayin ang sigla ni Joe pero alam niya kung nasaan ang Sunset City. Sagot ni Joe, makikita niya ito mula sa Sunset College. Ipinaliwanag ni Zia na ito ay matatagpuan sa itaas nila. Ang Sunset City ay isang phantom city na lumilitaw lamang sa mga sinag ng araw. Wala raw mga paa ang sun-chasing birds kaya hindi ito kailanman lumalapag. Buong buhay nila ay ginugugol sa paghabol sa Sunset City. Sobrang bilis nila kaya mas praktikal pa raw na pumatay ng fairy kaysa habulin sila. Nang matanong ni Joe kung ano ang fairy, sinabi niya na hindi ito nabanggit dahil hindi pa nagtatanong si Joe tungkol sa mga Legend class flying skills. Ipinaliwanag niya na mayroong mas malakas na vitality flying skill na matatagpuan sa Dragon's Gate Grotto na tinatawag na Dragon Gate Fairy, isang kasanayan na mas mataas sa Abs-Ara technique ni Joe at nauugnay sa isang epic class na nilalang. Ipinaliwanag ni Zia na ang Abs-Ara Beast ay may teknik na Abs-Ara dahil ito ay isang tagasunod ng isang fairy. Ang fairy mismo ay mas makapangyarihan at tunay na kayang lumipad. Inamin ni Joe na hindi pa niya kayang talunin ang isang epic class na nilalang at kaya lamang niyang patayin ay isang Abs-Ara monkey. Nagtanong si Zia kung may itinatago si Joe, at sinigurado niyang kapag nakarecover na siya, tutulungan nila si Joe para makuha ang kailangan niya. Sa desisyong iyon, agad na umalis si Zia upang magsaliksik ng fairy para kay Joe. Nagtaka si Chu kung magiging ligtas ba si Zia at kung magiging seryosong banta ang epic class creature. Pinawi niya ng kanyang pag-aalala, sinabing may kakayahan si Zia at hindi siya mapapatay ng isang fairy, sa pinakamalalay mahihirapan lamang siya. Pinainom muli niya ng sabaw si Joe na agad niyang inireklamo dahil sa pait. Binigyang diinihin na ang pangunahing misyon ni Joe ngayon ay ang ganap na paggaling. Habang nagpapagaling si Joe, napansin ni Ming ang kanyang pag-unlad ngunit nagtanong kung bakit sila nagpapahinga. Ipinaliwanag ni Zia na plano nilang isama si Joe upang mas mapalapit sa kanilang layunin. Pinayagan sila ni Ming na umalis. Sinabi ni Zia kay Joe na ilang araw na niyang sinusundan ng fairy at sabik na siyang harapin ito. Ngayon ang itinakdang araw, nagtanong si Joe kung may laban ba sila sa fairy. Umaasa siyang makakasalubong ng isa sa Dragon's Gate Grotto Dungeon ngunit wala siyang nakita. Inamin ni Zia na wala siyang ideya tungkol dito. Sabi naman ni Hyan na mas masaya kapag may twist of fate, at kung wala silang laban sa fairy, hindi sana sila lahat naroon. Napaisip si Joe na habang kalmado at matatag ang kanilang mentor, ang mga mentee naman ay may kanya-kanyang natatanging personalidad. Dumating sila sa Lotus Cave kung saan naroon ang Abs-Ara Beast na nakaupo sa Lotus Rock. Naisip ni Joe kung iyon ba ay ang Abs-Ara Beast. Tinuro ni Zia ang marka sa ulo nito na nagpapakita na ito ang unang tagasunod ng isang fairy. Ipinaliwanag niya na bagamat bihira nang tumawid ng dimensional cracks ang mga fairy, ang presensya ng unang tagasunod ay palatandaan na may dumating ng fairy. Sa wakas ay naunawaan na ni Joe kung bakit wala siyang nasalubong sa laro. Sinabi ni Zia na ang pagpatay sa beast ay maaaring makatawag sa kanyang Panginoon. Tinanong niya si Joe kung gusto ba nitong magpainit ng katawan matapos ang mahabang pahinga. Pumayag si Joe at hinarap ang beast. Habang umaatake ang beast, madali itong naiwasan ni Joe dahil sa pagiging pamilyar niya sa mga atake ng Abs-Ara Beast mula sa laro. Gumamit siya ng teknik na Clear Conscience laban sa halimaw. Napansin niyan kung gaano kabilis natutunan ni Joe ang 7 scattered palms ng kanilang mentor. Nahalata ni Hugh na tila wala sa sarili si Zia at tinanong kung may problema. Sumagot si Zia na tila iba ang maskara sa ulo ng unggoy kaysa sa sinusundan niya. Bigla na lamang dumilim ang paligid at lumitaw ang fairy na kumikislap. Napansin ni Joe na ang fairy ay nakasuot ng itim na tela at puting lasong seda, kakaiba sa makukulay na fairy sa mural. Habang umatake si Zia, pinaalalahanan sila ni Ham na maghintay muna,
ipinaalam niyang ito ay isang mutant fairy. Kinumpirma ni Zia na tulad ng inaasahan sa isang epic class creature, walang epekto ang kanyang oscillation crystal bullets, at dahadaw sila sa teritoryo ng kalaban. Habang nagmumungkahi si Z ng pag-atras, bigla siyang tinamaan at bumagsak. Natuklasan nilang may barrier na humahadlang sa kanilang paglabas. Lumapit ang fairy kaya agad na bumunot ng baril si Zia at sinabihang maging handa, manatiling alerto, at lumaban ng buong lakas, kung hindi, mamamatay sila. Pinayuhan siya ni Hang na huwag magsalita ng ganoon. Habang naghahanda ang apat na umatake, ang fairy ang unang lumusog. Naiwasan nila ang unang atake at sabay-sabay na sumugod para gumanti. Tinangka ni Joe na gamitin ang Great Yin Wind gamit ang paghagis ng dahon, ngunit na-block ito ng fairy at gumanti ng putok kay Joe. Sumalo si Z sa atake at sinabihan si Joe na huwag mamatay sa kanilang unang laban. Sinagot siya ni Joe na hindi siya mamamatay, at napansin niyang masyadong mababa ang life class ng Banana Fairy. Ipinaliwanag niyang kung pareho sila ng life class, sanay na freeze na ang fairy kahit may kakayahan itong gamitin ang hangin. Muling umatake ang fairy kay Joe ngunit naiwas-iwas ito ni Joe at napansin niyang bumagal na ng kaunti ang bilis nito. Hiniling ni Hyun kay Zia na suportahan siya habang inaatake ni Joe ang fairy upang makalikha ng pagkakataon. Nahawakan ni Joe ang binti ng fairy at hinayla ito upang suntukin, ngunit nakaganti ito at napaatras si Joe. Si Hyun, na nasugatan, ay nagsabing galing sa ina niya ang dugong natamo niya. Sabi ni JW na napakalakas ng nilalang at tila hindi ganoon kadaling nagpapadala si Hyun. Samantala, ginamit niya ang kanyang kakayahan para dakmi ng binti ng fairy. Inatake ito ni Zia gamit ang moonlash ngunit gumanti ang fairy sa leeg niya kaya bumagsak siya. Napansin ni Zia na si Tenny sa wakas ay nakasakit talaga sa fairy, senyales na isa na itong labanan ng tagisan ng tatag. Nagpatuloy ang grupo sa pag-atake gamit ang kani-kanilang kapangyarihan. Sa isang pagkakataon, nakakita si Zia ng pagkakataong umatake muli. Napansin niyang tila tapos na ang parte ni Hang ngunit biglang lumitaw ang mga dilaw na galame at kinulong si Zia. Napagtanto nilang iniipon ng fairy ang lahat ng enerhiya nito para sa isang napakalakas na pagsabog. Napansin ni Hyun na malapit nang sumabog ang fairy. Hindi makawala si Zia, kaya't si Joe na mismo ang kumilos, hinawakan ang mga dilaw na galame. Nagtanong ang iba kung bakit bumalik si Joe, gusto rin ba niyang mamatay. Naniniwala si Joe na ang ash palm ay isang anyo ng nakatagong puwersa, kaya't pinukas niya ang buong lakas niya sa telang seda upang sirain ito at mapalaya si Zia. Nakaligtas silang lahat sa mismong oras ng pagsabog. Ikinomento ni Zia na sa wakas ay napatay na nila ang fairy at napansin ang skill crystal na naiwan. Napakapalad daw nila at may nakuha pang mahalaga mula rito. Nag-alok si Joe na bayaran ng crystal pero tumanggi si Zia. Gayunpaman, hindi napigilan ni Joe ang sarili, nais pa niyang hamunin ang iba pang nilalang mula sa ibang dimensyon. Tinanggap niya ang crystal at nag-isip kung maaari bang ma-absorb ng isang legend class na nilalang ang isang ABB, ang skill crystal ng isang epic class creature. Habang nagtipon ang lahat, ginamit ni Minam ang life soul materialization at nagpatulo ng ilang patak sa mga sugat ni Joe. Nararamdaman ni Joe ang pag-alis ng sakit at mabilis na paggaling ng kanyang mga sugat, ito ang kapangyarihan ng life soul ng kanilang mentor. Sinabi ni Minam na bilang mga nakatatanda ni Joe, hindi dapat nila siya isinabak agad sa panganib matapos lamang ang kanyang paggaling. Ipinaalala naman ni Hee ang tanong ni Joe noon tungkol sa pag-absorb ng epic class skill crystal. Ipinaliwanag ni Hee na teoretikal na posible ito, ang pag-absorb ng skill crystal na mas mataas ang class kaysa sa iyo, di tulad ng pag-hatch ng dimensional creatures. Gayunpaman, hindi ito madaling gawin. Ang mga skill crystal ay nagsisilbing daluyan ng vitality na isinasalin sa iba't ibang anyo, at hindi direktang konektado sa life class ng isang tao. May ilang skills na nangangailangan hindi lang ng vitality kundi ng minimum na base stats upang mapanatili ang aktibasyon. At ang ganoong kondisyon ay madalas na natatagpuan lamang sa mga mas mataas na class, kaya't likas na mapanganib ang proseso. Dagdag pa ni Minhem, bihira raw makita ang buong grupo na ganito aming sugatan, kaya dapat nilang ipagdiwang ang tagumpay sa pamamagitan ng isang piging ngayong gabi. Habang tinatitigan ni Joe ang crystal, tinanong siya ni Zia kung ano ang tinitingnan niya.
Sagot ni Joe, gaya ng sinabi ng kanilang mentor, iyon ang unang beses niyang makakita ng vitality skill na may speed requirement. Pagka-uwi ni Joe, nadatnan niyang natutulog ang antelope at napansin niyang si Xuan ay masipag pala sa pag-aalaga nito. Naligo siya at binuksan ang kanyang telepono habang nagmumuni-muni, hindi pa nga niya kayang talunin ang isang ordinaryong fairy ng mag-isa. Kung gayon, paano pa kung mas malalakas ang kalaban? Napansin niyang ang crystal ay may speed requirement na 21, samantalang ang kasalukuyan niyang speed, matapos ang cultivation sa laro, ay 18 lamang. Habang nakahiga, naisip ni Joe kung ang high-class speed crystal ay kasing hirap ding ma-absorb gaya noong siya'y umangat sa legend class. Napagtanto niyang kailangan niyang makahanap ng paraan upang makuha ang isang high-class crystal. Kinabukasan ng umaga, tumunog ang kanyang cellphone. Nagtaka siya kung sino ang tumatawag. Habang nasa biyahe kasama si Shen, humingi ng paumanhin si Shen sa maagang tawag at tinawag siyang Young Master. Sinabi ni Joe na tawagin na lang siya sa kanyang pangalan. Humingi ng paumanhin si Shang at ipinaliwanag na ang lahat ng kanyang mga peklat at pilat ay galing sa pakikipaglaban sa dimensional creatures. Binalaan niya si Joe na mas matitinding hamon pa ang darating. Nagtanong si Joe kung ano ang ibig sabihin ni Sean doon. Ipinaliwanag ni Sean na mula nang mag-mutate ang mundo, ang mga hangganan sa pagitan ng mga dimensyon at ng mga lugar ng paninirahan ng tao ay pinuprotektahan ng mga sundalo at ng natural na mga limitasyon ng mundo. Subalit, karamihan sa mga taong ligtas sa loob ng safety zone sa halos kalahating siglo ay hindi alam na ang mga dimensional creatures ay unti-unting nakakapasok sa mga puwang na ito. Sa kabila ng tila mapayapang balanse, ito'y marupok, at ang mga nilalang mula sa ibang dimensyon ay patuloy na sumasalakay. Napaisip si Joe, umabot na ba sa ganitong antas ang panganib? Naalala niya ang Sea Serpent Emperor at ang Siren Princess na umatake sa kanya. Napagtanto niyang napasok na rin pala ng mga iyon ang dimensional barriers. Kumpirmado ni Shen, mas malala pa raw ang sitwasyon kaysa sa inaakala nila. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, hindi pa rin nila natutukoy ang ugat ng dimensional mutation. Babala ni Shung kung magpapatuloy ang mga pagsalakay, at tuluyan ng bumagsak ang mga natural na limitasyon, ang mga napakalalakas na nilalang na iyon ay papatayin ang lahat ng inosenteng tao sa mga lungsod. Idinagdag pa ni Sean na ilang pagsalakay na ang nangyari kamakailan sa pinakamalapit na dimensional area, at bagamat napigil ang banta, isang epic class officer at ang kanyang buong koponan ang napatay sa laban. Ayon pa kay Sheng, kung kulang ang lakas mo sa mundong ito, hindi mo man lang mapoprotektahan ang pamilya mo o ang mga taong mahalaga sa'yo. Binanggit ni Shung na ang Divine Gift ay isa sa mga bihirang pagkakataon na maaaring bigyan si Joe ng lakas na kailangan niya. Hinihiling niyang pag-isipang mabuti ni Joe ang alok, hindi para sa iba, kundi para sa sarili niyang kaligtasan sa mundong ito. Nagpasalamat si Joe kay Shen sa lahat ng impormasyon, ngunit nanindigan siya sa kanyang desisyon. Ipinaliwanag niyang kay Jing talaga ang karapatang iyon, at mas angkop ang kakayahan nito sa oportunidad na iyon. Kahit pa mawala ng bisa ang kota ni Yang, hindi kailanman gagamitin ni Joe ang malas ng iba para sa sariling pakinabang. Nalulungkot man siya na tinanggihan si Lan, ayaw niyang maramdaman na may utang na loob siya sa kahit kanino. Kahit na nawala ang pagkakataon ni Lan, persigido si Joe na humanap ng sariling lakas upang maprotektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya sa hinaharap. Inayos ni Shang ang kanyang kasuotan at sinabing tama si Layo, hindi talaga magkapatid sina Joe at Tien, ngunit magkahawig ang kanilang ugali. Sumagot si Joe na hindi niya iyon iniisip na papuri. Sinabi ni Shen na dahil nakapagdesisyon na si Joe, hindi na siya makikialam, ngunit bukas siya sa pagtulong sa hinaharap kung kinakailangan. Ipinahayag niyang ipapauwi na niya si Joe. Habang palabas sila, nabanggit ni Joe na ang apelyido ni Xing ay An din, pero napansin niyang tinatawag ni Xing ang ibang miyembro ng pamilya An bilang Madam at Young Master. Tinanong ni Joe kung ano ang totoo kay Xing. Ipinaliwanag ni Shen na hindi lihim ang kanyang pagkatao. Para sa iba, isa siyang utusan o Demon Drill Master ng pamilya An. Ngunit para sa Madam, Young Master, at sa ginang, itinuturing siyang bahagi ng pamilya, kahit pa wala siyang dugungan. Ikinwento pa ni Sean na dati siyang isang walang pangalan at nakalimot sa kanyang nakaraan, at ang pangalang, Sean, ay ibinigay sa kanya ni Tien.
Bumalik si Joe sa kanyang bahay habang nagmumuni-muni sa mga sinabi ni Sean, kung talagang paparating ang mas malulupit na pagsalakay, mas lumalala nga ba ang kalagayan ng mundo? Isang Epic Class officer na nga ang napatay. At kung pag-uusapan ang pagsalakay ng mga dimensional creatures, hindi ba't may isa sa dorm niya ngayon? At paano naman yung apocalyptic dream na napanaginipan niya? Babala nga ba yun ng isang paparating na sakuna? Binuksan muli ni Joe ang laro at napansin ang Deadman Tree icon, halos makalimutan na niya ito. Pagpasok sa laro, nakita niyang hinog na ang bunga ng Deadman Tree. Nagtaka siya kung bakit parang companion egg ang anyo nito. Sinuri niya ang stats at napagtanto niyang may kapangyarihan ang bunga na gawing companion egg ang isang buhay, isang malakas ngunit delikadong kakayahan. Subalit maaaring ito ang tsansang kailangan niya para malampasan ang bottleneck na kinahaharap niya sa laro. Sa ganitong pag-iisip, napagpasyahan niyang i-hatch ito, ngunit nag-crash ang laro. Naisip ni Joe kung sanhi ito ng paglakas ng kanyang katawan, kahit ubos na ang lakas niya sa laro at sa totoong buhay. Sa kabila ng matinding sakit habang naghahatch ng egg na lampas sa kanyang life class, nagtagumpay siyang manatiling gising. Sa wakas ay naramdaman niyang may bagong summoning contract na nabubuo. Nakahinga siya ng maluwag, mabuti na lang at hindi Jen ang lumabas sa itlog, kundi baka matakot siya. Tiningnan niya ang mga bagong kakayahan, 3 skills, lahat ay nakatuon sa medikal na paggamot. Bagamat wala siyang kaalaman sa medisina, alam niyang magiging kapaki-pakinabang ang mga ito sa emergency treatment sa labanan. Sa kasalukuyan, naghahatch pa ang Dark Doctor, at iniisip ni Joe na kung maibabalik nito ang Epic Class na estado at Soul Doctor Providence, ito ay magiging malaking asset sa kanya. Habang iniisip ang lahat ng posibilidad, naisip ni Joe na parang nababalot na naman siya sa walang katapusang loop ng mga plano at pangarap. Napagtanto niyang maaaring magtagumpay siya kung makikipag-team up siya sa malalakas na kakampi upang labanan ang mas mahihinang Epic Class creatures. Pero may utang na loob pa siya sa mga seniors mula sa nakaraan. Tinawagan niya si Sean na nasa training area. Kaagad na nahulaan ni Sean na balak ni Joe na bumuo ng grupo at hamanin ang Epic Class creature, at gusto niyang isama si Sean. Ipinaliwanag ni Joe na dahil sa Antelope, palakas ng palakas ang kanyang Immortal God of Combat, Life Providence. Kahit hindi pa siya ganap na desidido, tiniyak niya kay Zan na sasabihin niya agad kapag buo na ang kanyang pasya. Nagtanong si Joe kung aalis si Sean at saan ito pupunta. Sumagot si Sean na pupunta siya sa Holy Land ng Federation dahil may kailangang asikasuhin doon. Matapos ang tawag, napagtanto ni Joe na hindi available si Sean, kaya naisip niyang sumama na lang sa iba. Napagdesisyonan niyang pumili na ng target. Sa isip niya, kung panggagather lang naman ng ingredients ang layunin. Hindi na kailangan pang hanapin ang mga delikadong Epic Class creatures dahil tiyak na tataas lang ang panganib para sa lahat. Sa halip, mas makabubuting mag-focus sa mas ligtas na mga opsyon upang tumaas ang tsansa ng tagumpay, na makikinabang ang buong grupo. Bagamat maraming Epic Class creatures na ang na-encounter ni Joe, wala pa rin siyang konkretong paraan upang harapin ang Arrow sa Ola Pass. Napagtanto rin niyang siya lang ang may kakayahang pumasok sa Junon Gate at labanan ng Crane dahil sa isang misteryosong kapangyarihan. Bukod pa rito, ang Golden Flying Ant sa Ant Cave ay nasa insta-kill level at sobrang overpowered, at wala pa itong katumbas na dimensional area sa totoong mundo. Kaya't nag-isip siya kung may mas mahihinang Epic Class creatures sa paligid. Napagdesisyonan ni Joe na galugarin ang Dragon Gate Grotto, partikular ang Binyang Cave. Ito ang unang beses niyang pumunta doon, at napansin niyang ang mga kuweba at ang Dragon Gate Grotto ay magkakahiwalay ang sistema, kaya mas madali itong i-navigate kumpara sa ibang lugar kung saan kailangan pang sumuong ng malalim para makapag-explore. Habang papalalim siya sa kuweba, nakakita siya ng isang cute na tigre, ngunit bigla itong umatake. Mabilis na nakaiwas si Joe at napagtantong isa nga itong Epic Class creature. Pinipigilan niya ang mga atake nito at gumanti gamit ang Star-Slashing Knife Aura, pero naiwasan iyon ng tigre. Kahit nang magtagumpay siyang i-trap ito gamit ang yellow, agad ring nakawala ang tigre. Sinabi ni Joe na ito ang tunay na kahulugan ng lakas, ang kakayahang sirain ng kahit anong spell. Nakatakas ang tigre gamit lamang ang natural nitong Epic Class attributes. Habang nararamdaman ni Joe ang pagkaubos ng kanyang vitality,
napansin niyang hindi man lang napapagod ang tigre. Tinapos ni Joe ang engkwentro at inisip sa sarili na hindi naman talaga niya inaasahang matalo ito ng mag-isa. Ngunit kung iyon lang ang kayang gawin ng tigre, mainam itong target para sa isang team battle. Dumating ang gabi at bago sumikat ang araw, muling nakipaglaban si Joe sa tigre. Habang binabanatan ito, napansin niyang alam na niya lahat ng pattern ng atake nito. Kahit ang damage na natatanggap niya ay hindi naman ganoon kabigat. Naisip ni JW, kung may epic class creature bang ganoon lang ka-simple, puro basic attacks lang ang alam. Kinabukasan, kinausap ni Joe sina Xuan, Fan, at Sia tungkol sa tigre. Nagulat si Xuan nang marinig ito. Ipinaliwanag ni Joe na hindi niya nakikitang kailangang mamili ng mapanganib na kalaban para sa kanilang unang misyon. Tinanong niya kung may problema ba. Itinanggi ni siya na may isyo, pero binanggit niyang ang tigre ay isang protected species, isang protektadong dimensional creature. Nang alap sila ng impormasyon tungkol sa tigre sa Federation Forum, napag-alamang ang life providence nito ay may malalim na kahulugan at tinatawag itong Lucky Little Tiger. Bagamat wala itong direktang pinapalakas na attribute, may pananaliksik na nagsasabing kapag isinama ito sa dimensional areas, tumataas ang tsansa ng pagkuha ng valuable loot gaya ng companion egg na may magagandang katangian. Ayon sa iba, konektado ang life providence ng tigre sa isang kwento ng Budismo, kung saan isang bodhisattva ang nag-alay ng sarili para mapakain ang mga gutom na tigre. Kaya't swerte raw kapag ang tigre ay kumakain ng Buddha. Bagamat ang maliit na tigre ay kilala bilang ang pinakamahinang epic class creature, nagkakaroon ng mga gang wars dahil sa kakaiba nitong katangian at kakulangan sa dami. Sa kalaunan, kinuha na ito ng Federation, at nagpatupad ng mahigpit na patakaran sa Binyang Cave, lalo na sa oras at paraan ng pagpasok. Lipat ang eksena sa Dragon Gate Grottos, partikular sa Binyang Cave, kung saan isang lalaki ang nag-anunsyo ng mga patakaran sa pagpasok. Ipinaliwanag niyang 10,000 ang halaga kada draw, na may 1% chance para manalo ng special prize, ang karapatang makapasok sa cave ng 72 oras. Kapag 79% chance, maaari kang pumasok ng 1 hanggang 5 oras. Binalaan din niyang hindi maaaring mandaye sa loob ng sakop ng kanyang detection, kaya't walang silbi ang daye. Sumang-ayon si Shia sa mga patakaran. Pagkatapos, lahat ay nakatanggap ng kani-kanilang pass, at iminungkahi ni Shia na tumuloy na sila sa kuweba. Makalipas ang kaunting panahon, nagulat ang tagabantay na lahat ng 4 ay nanalo ng special prize. Nagtaka siya kung paano nangyari iyon, 4 na sunod-sunod na panalo sa 1% chance. Pero wala siyang naramdamang external interference. Ipinatawag niya ang maintenance department, sa hinalang baka sira ang makina.